guys, ako po ay naselect for final interview sa bansang Croatia sa agency na Human Link International. So ayun guys, dahil naselect po tayo for employers interview bukas, binigyan po tayo ng list ng requirements. And guys, October 3 at 2 PM po yung schedule natin for interview. So ito po guys, nakalagay po dito yung mga list ng requirements na kailangan natin i-provide para bukas for employers interview. Yung pinakauna po na kailangan dyan guys is yung CV or resume. So ayun guys, nakagawa na tayo ng CV. Yan, hindi na siya medyo madami kasi hindi ko na nilagay. Ang importante po, may nilagay po tayo. Tapos yung pangalawa po guys is yung NBI apostille. NBI, ito po yung itsura nyo guys, NBI apostille. Tsaka makukuha nga pala to guys sa sa DFA. DFA po. Kahit saan branch po ng DFA to guys makukuha. Meron po sa Alabang, Maynila. Pero ako po doon ko po siya kinuha sa guys, sa Maynila kasi mabilis po doon. May option po kayo guys sa pagkuha nito. Kung nagmamadali po kayo is 200 pesos. Tapos makukuha siya ng 2 days. Pero kung hindi naman po kayo nagmamadali, 100 pesos lang siya guys. Pero 5 working days po yata bago siya makukuha. Tapos guys, yung pang-tatlo nating requirements is yung picture. Picture na 10 piraso. Ito po yun guys, 10 piraso po na 30 by 35 yung size. Medyo malaki na siya ng konti sa guys, sa 1 by 1. Tapos yung pang-apat is passport. Yung pinaka-important din guys, passport. And po, kailangan po colored. Kailangan nga po dito guys is yung PDF format daw. Kailangan hindi na po ako nakapag-format ng PDF format. So, hindi na rin siguro ito, basta colored lang. Tapos guys, yung susunod natin na requirements is diploma. Diploma kasi ang nakalagay dito is copy lang. So ayan guys, ALS lang po yan guys. Since hindi naman ako nakapag-college, high school, parang high school graduate lang. So kaya sa mga dyan, advice ko yung sa mga nag-a-apply abroad, yung mga high school graduate lang, huwag po kayong paghinaan ng loob. Tsaka kailangan mag-apply lang kasi hindi po mataas ang requirements sa mga employer pagdating sa mga workers doon sa ibang bansa. Ito po guys. At itong ALS po ay nagamit ko na po siya pagpunta ko ng Taiwan. Tapos ko po yung kontrata ko doon. Kaya ito po yung proof na nakapag-upload ko ako. Ito po yun guys. Yung susunod natin na requirements is yung Certificate of Employment guys. Certificate ng employment ko sa Taiwan na patunay na nakapagtrabaho po talaga ako sa Taiwan ng 3 years. So ayun guys. Tapos yung susunod po na ilalagay dito is yung experience dito sa Laguna. Ito po yun guys. Auto parts po yan. Daiwa Auto Parts. Since Auto Parts po yung mapupuntahan nating company dun sa Croatia na bansa, yun po yung requirements nila. Tsaka yung pang last, yung guys, pang anim, guys, dito ako lagi nawawala eh. Ano nga ba ito? E-registration guys. E-registration form. Yan guys. Ito medyo madami to kasi nilagay ko po yung mga identification dito. Tsaka yung mga requirements, yung mga guys, work experience ko nilagay ko na rin dyan para makikita po ng employer sa pag-review nila ng mga So yung pang last guys, ito po, PEO certificate. Bago po kayo makagawa ng e-registration guys, dapat gumawa muna kayo nito kasi yung ilalagay yung number doon, dito po yung kailangan guys bago kayo makagawa ng e-registration form. Ito po. Tsaka hindi naman po siya guys, hindi naman po siya nang-expired. Kumbaga i-update nyo lang siya kung may mga kailangan po kayong babaguhin. So yun lang po guys. Sana i-bless po tayo ni Lord para sa mga interview natin bukas.
sana masaya po tayo. Iwala lang guys. Maraming salamat po. God bless po sa mga kasamahan ko bukas na for interview na rin. Sana po magsalit po tayo ng employer. At saka malaking blessing po yun sa ating guys lahat. Sa mga nangangarap na makapag-upload ulit, makaalis na ibang bansa, yun lang po guys. Maraming salamat po. God bless.